Tumayo ang lahat para sa panalangin na pangungunahan ni Jemari. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, class. Magsiupo ang lahat. Kamusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganun. At ngayon, class, magtatala ako ng liban. Tatanungin po ang ating kalihim kung may lumiban ba sa klase. Ara? Mabuti naman kung ganun, class. At salamat na narito kayong lahat. Okay, class. Bago natin simulan ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Okay. Magdidikit ako ng mga salita at sa loob ng kahon ay hanapin nyo ang mga katumbas na larawan na ipinapakahulugan ng mga salita. Okay. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat at bawat pangkat ay kailangan may 6 na representante. Okay, class, naintindihan ba? Okay, mabuti naman kung ganon. At ngayon, idikit ko na ang mga salita dito. Okay, class. Mari nyo nang simulan. Ngayon, class, ating gustuhan kung tama ba ang inyong nadikit na larawan batay sa aking ibinigay ng mga salita. Okay. Nagbibilang ng poste. Tama. Di mahihulugang karayo. Tama. Isang kahig, isang tuka. Tama. Puso. Tama. Walang katapusan. Tama. Buhay. Tama. Okay, class? Ikinagagalak ko na natumbasan nyo ng tama ang mga binigay kong mga salita. Natumbasan nyo ng tamang larawan or nais ipakahulugan ng salita. Okay. At ngayon, class, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon, class, may ideya na ba kayo tungkol sa ating aralin? Class, nag-enjoy ba kayo sa ating aktibidad? Sa ating laro? Class, buti naman kung gano'n. At may ideya na ba kayo tungkol sa ating aralin ngayong hapon? Okay, salamat naman at meron na kayong ideya. Class, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa simbolismo at matatalinghagang salita. Class, at bago ang lahat, narito ang ating layunin. Okay. Narito ang ating mga layunin, class. Okay. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng simbolismo at matatalinghagang salita, nakaguguhit ng isang bagay na sumisimbolo sa isang ina, at pangatlo ay naiisa-isa ang makabuluhang gamit ng mga simbolismo at matatalinghagang salita sa paggawa ng katha. Okay, class. Ngayon, unang tatalakayin natin ang tungkol sa simbolismo. Okay. Okay, class. Ano ba ang simbolismo? Okay, pakibasa lahat. Okay, tama. Ang simbolismo, ito ay ordinaryong bagay, pangyayari, tao,
hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Okay, class. Ito ay nagsasagisag ng larawan. Okay. At ngayon, class, sino ba ang makapagbibigay ng halimbawa ng simbolismo? Okay, Arnica? Okay, tama. Ang kalapati ay sumisimbolo sa kapayapaan. Okay, tama. Ano pa? Rio? Okay, tinik. Tama. Ang tinik ay sumisimbolo sa paghihirap. Okay. And then, ano pa? Giselle. Okay, tama. Ang ilaw ay sumisimbolo sa pag-asa. Okay, class? Tama lahat ng ang mga ibinigay niyong mga halimbawa. Okay. At ngayon, class, naiintindihan niyo na ba ang tungkol sa simbolismo? Mabuti naman kung ganon. Okay? May ilang mga halimbawa ako dito para lalo niyo maintindihan kung ano ang simbolismo. Okay, class. Ang pusang itim, ito ay sumisimbolo sa masama o may mangyayaring hindi maganda. Okay. Ang buwaya, class, saan ano ang sinisimbolo ng buwaya? Mga katiwalian o may masamang gawain. Okay. Yun, class. At ang pusong itim naman, ano ang isinisimbolo nito? Okay. Masamang hangarin o hindi mabuting tao. Okay, ganun, class. Napakadali lang naman ang mga simbolismo. Okay. At ngayon, naintindihan nyo na ba, class, kung ano ang simbolismo? Mabuti naman kung ganun. At ngayon, class, dadako na tayo sa matatalinghagang salita o pahayag. Okay, class, ano ba ito? Batay sa ating ginawang laro kanina, ano ba ang inyong ideya tungkol sa matalinghagang salita o pahayag? Okay, pakibasa. Okay. Okay. Ang matalinghagang salita ay may mga malalalim na kahulugan at hindi lantad ang kanilang kahulugan. Kaya kailangan nating unawain at intindihin para makuha natin ang kahulugan talaga nito, class. Okay? Naintindihan ba, class? Okay. Matatalinghagang salita. Ito ay lupo ng mga salita na mahirap intindihin. Okay. May nakatagong kahulugan talaga nito. Okay. Ngayon, class, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng matalinghagang salita at pahayag? Okay, Angelica? Okay, tama. Balitang kutsero na ang ibig sabihin ay hindi totoo o mga sabi-sabi lamang. Okay. Sino pa? Mayre? Okay, tama. Bugtong na anak na ibig sabihin na nag-iisang anak. Tama. Okay, sino pa? Glisel. Okay, tama.
Mababaw ang luha na ibig sabihin ay iiyakin. Okay. Okay, class? Tama lahat ang mga ibinigay niyong mga halimbawa tungkol sa matatalinghagang salita. At ngayon, class, naiintindihan niyo na ba ang tungkol sa matatalinghagang salita? Mabuti naman kung ganon. Okay, class, may inihanda akong konting halimbawa tungkol sa matatalinghagang salita. Ito, class, basahin ko at bigyan niyo ng kahulugan ang matalinghagang salita. Palagi na lang butas ang bulsa mo dahil palagi kang nagsusugal. Okay, class? Alin dito ang matatalinghagang salita? Okay, tama. Butas ang bulsa. Okay, class. Ano ba ang ibig sabihin or ano ang nais ipakahulugan ng butas ang bulsa? Okay, tama. Walang pera. Okay, class. Yun naman kadalasan ang sinasabi natin kapag wala na tayong pera. Ay nako, butas ang bulsa ko. Wala akong pera. Ayun, class. Okay, at ito pa, class. Magaling ang aming ilaw ng tahanan pagdating sa pagluluto. Okay. Alin dito ang matalinghagang salita, class? Okay, tama. Ilaw ng tahanan. Okay. At ilaw ng tahanan, class. Ano ba ang ibig sabihin nito? Magaling ang aming ilaw ng tahanan pagdating sa pagluluto. Okay, tama. Ilaw ng tahanan na ang ibig sabihin ay ina o ating nanay. Okay, ang aking ina ay magaling magluto. Okay, tama. Okay. At ngayon, class, meron pang isang halimbawa. Wow, parang di madapo ang langaw si Terso sa suot nitong tuxedo. Okay. Ang matalinghagang salita dito, class, ay di madapo ang langaw. Okay. Ano ba ang ibig sabihin nito, class, para sa inyo? Okay, tama. Maganda ang bihis. Okay, ang ibig sabihin ay maganda ang bihis. Ito ba, class? Kilalang matagumpay na negosyante ang ama ni Daniela, kaya hindi nakapagtataka kung si Daniela ay laging makapal ang bulsa. Okay, class, para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng makapal ang bulsa? Okay. Angelica? Okay, tama. Makapal ang bulsa na ibig sabihin ay mapera. Okay, tama ka dyan. Okay, at ngayon, class, naiintindihan nyo na bang mabuti kung ano ang ibig sabihin ng matatalinghagang salita? Class, mabuti naman kung ganun. Okay. At sa puntong ito, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Okay. Papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. At bawat grupo ay kailangang gumuhit ng isang bagay na sumisimbolo sa isang ina. Okay, naintindihan ba, class? Okay, mabuti naman kung ganon. Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto at 2 minuto para ipaliwanag ang inyong ginawa. Plus, naintindihan ba? 10 minuto para tapusin ang pagguhit at 2 minuto para ipaliwanag ang inyong ginawa. Okay? Naintindihan ba sa class? Okay, mabuti naman kung ganun. At ngayon, pumunta na kayo sa inyong kagrupo at maaari na kayong magsimula with class. At para sa pagbigay ng puntos, class,
may bibigay akong rubrics. Una, kaugnayan ng larawan, 5 puntos, kariktan sa paggawa, 3 puntos, at kalinisan, 2 puntos. Okay, plus 10 puntos lahat. Okay, naintindihan ba, class? Okay. Mabuti naman kung gano'n. At kayong class, maaari na kayong magsimula. Naintindihan nyo ng mabuti ang ating aralin tungkol sa matalinghagang salita at simbolismo. Okay. Ano sa inyong palagay ang makabuluhang gamit nito sa paggawa ng isang katha? Okay, tama. Ang mga ito ay nakakatulong upang maging mabisa at kaakit-akit ang isang katha. Okay, tama. Ano pa? Gio. Okay, tama. Dahil sa mga ito ay nahihikayat ang mga mambabasa na basahin ang katha. Okay, magaling. Okay, malaki nga ang natutulong nito sa paggawa ng katha. Okay, una, naging kaakit-akit ang isang katha. Okay, ikalawa ay nakukuhang ganap ang emosyon at imahinasyon ng mga mambabasa. Okay, at ang pangatlo ay mapapayaman at madaling matandaan ang isang katha. Okay, class. Tama. At sa puntong ito, kukuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan nyo ang isang pagtataya. Hanggang 1 hanggang 10 lamang. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ito ay pagtutugma lamang. Pagsasanay A at pagsasanay B. Okay. At ngayon, class, maaari na kayo magsimula. At kapag tapos na, ay ipasa sa harapan ang mga papel. Okay, at pagkatapos ay ating wastuhan ng tamang sagot. At ngayon, class, para sa inyong takdang aralin, kopyahin nyo ito at sagutan sa inyong bahay at basahin ang panuto. Okay. Ito ay isang tula at kailangan na lagyan ng mga matatalinghagang salita at simbolismo. Please. Okay, class. May mga patlang dito at kailangan yung lagyan ng mga salita. Kung ano ang nararapat na ilagay doon. Okay, class. Ipasa niyo yan sa ating klase bukas. Okay. Ngayon, tumayo ang lahat para sa panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, si Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon ngayon at kailanman. Okay, class, paalam. Okay, maraming salamat sa inyong lahat.